Nakakita ka na ba ng mga bata na nagtayo ng mga block house? Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang bloke sa isa pa, na parang isang palaisipan. Minsan, ang buhay natin ay parang mga bahay na ito. Ang pagbuo ng mga ito ay palaging nangangailangan ng pasensya, pangangalaga, at pag-iisip. Kung maling bloke ang napili, ang bahay ay hindi magkakaroon ng hugis at maaaring gumuho. Iyan mismo ang nangyayari sa atin kapag nagkakaroon tayo ng takot at pagdududa na nagiging sanhi ng pagkawala ng ating kapayapaan. Kapag ang gulo ay dumating at ang kadiliman ay sumusubok na dumaan, nagbabantang ibagsak tayo, dapat nating tandaan na ang ating buhay ay hindi ilang mga sandcastle na itinayo ng maliliit na bata o ilang bloke na bahay na walang pundasyon. Ang Diyos ang nagtayo, si Jesus ang ating matatag na pundasyon. Sa video na ito, makakahanap ka ng pampatibay loob na panatilihing buhay ang iyong pananampalataya. Magdarasal din ako kasama mo. Sa makatuwid, siguraduhing manood ka hanggang sa huli. Ngunit bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pa. Ang Diyos ang iyong matatag na pundasyon, kaya walang dapat gumalaw sa iyo. Ang pundasyong ito ay kasing tiyak ng katapatan ng ating Diyos. Alam mo, madalas sinasabi ng mga tao na malalaman natin kung sino ang totoo sa mga araw ng pagsubok. Bakit? Dahil ang mga lalaki ay halos hindi maaaring maging tapat, lalo na kapag may problema. Likas sa tao na unahin ang sarili, kaya't marami tayong nabigo sa iba. Gayunpaman, ang Diyos ay hindi tao. Kapag ang lahat ay gumuho, siya ay nakatayong sigurado bilang ating matatag na pundasyon. Kapag umalis ang lahat, nananatili siya roon bilang angkla natin, hindi tayo binibitawan. Ang tanging kailangan para manatili siya sa iyong tabi, ay ang paninindigan sa iyong pananampalataya. Pananampalataya ang tanging kinakailangan para manatili ang Diyos sa piling mo sa mga araw ng kawalan ng katiyakan. Ang tanong ay, ano ang pananampalataya? Sinasabi sa atin ng Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay pagtitiwala sa ating inaasahan at katiyakan sa hindi natin nakikita. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng katibayan ng kung ano ang hindi pa natin nakikitang nahayag. Nagiging tiwala tayo sa hindi natin nakikita. Sinasabi sa atin ng Biblia na walang nakakita sa Diyos Ama, ngunit naniniwala ka na siya ay totoo. May pananampalataya sa gawa. Nagbibigay ito sa iyo ng tiwala sa Diyos. Nagbibigay ito ng katibayan na ang Diyos, na hindi mo nakikita, ay totoo. Sa gustiwims ng buhay, kailangan mong hawakan ang iyong pananampalataya. Kailangan mong malaman na ang Diyos ay hindi magbabago sa kanyang anyo, at magiging nakikita dahil ang mga bagay ay naging mas mahirap kaysa noon. Nangako ang Diyos sa iyo, na nagsasabing, hinding-hindi kita iiwan o pababayaan. Ngunit kailangan mo ng sangkap na magtitiwala sa iyo sa hindi mo nakikita. Kapag dumating ang mga hamon, ang pananatili sa piling mo sa mahihirap na araw ay responsibilidad ng Diyos, habang ang paniniwalang kasama mo siya ay responsibilidad mo. Kadalasan, kailangan natin ng matatag na katiyakan sa isang bagay o isang taong mas mataas sa atin upang tulungan tayo kapag dumarating ang mahihirap na sitwasyon. Gayunpaman, walang sinumang tao ang makapagbibigay sa iyo ng katiyakang iyon. Kahit na pangako nila sa iyo ang langit at lupa, baka mabigo ka pa rin nila. Ang Diyos ang pinakamagandang opsyon na angkop sa paglalarawang ito. Siya ang tanging opsyon na lumalampas sa iyong mga pagsubok at paghihirap. Ano man ang mga unos ng buhay na dumating sa iyo, ang iyong pananampalataya lamang ang kailangan mong kumapit sa Kanya. Isipin mo na pasok ka sa isang uri ng problema. Marahil ay nilabag mo ang isang batas at kailangan mo ng abogado o hukom para magsalita pabor sa iyo. Gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang makakuha ng iyong sarili ng isang abogado, at kung makakakuha ka ng isang mahusay, panatilihin mo siya sa lahat ng mga gastos. Gaano pa kaya ang Diyos? Maaaring kailanganin mong magbayad ng pera sa hukom, ngunit sa Diyos, ang iyong pananampalataya ay ang pera.
Hindi mo kailangan ng pera para mapanatili ang Diyos, ang kailangan mo lang ay maging matatag sa pananampalataya. Alam ito ng kaaway, at iyan ang dahilan kung bakit ang lahat ng kanyang pag-atake sa mga Kristiyano ay naglalayong pahinain ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Alam niya na kapag nagagawa kanyang pagdudahan ang Diyos, magagawa niya ang kanyang paraan. Ito ang kanyang taktika sa loob ng mahabang panahon, at napatunayang mabisa ito sa buhay ng maraming mananampalataya. Kapag inatake niya ang iyong pananalapi, ang pangmatagalang layunin ay mabutas ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kapag inatake niya ang iyong kalusugan, layunin niyang itanggi mo ang Diyos. Alam niya na kung makakakuha ka ng isang hurado, pagkatapos ay talo siya. Ang pagkuha ng isang hukom dito ay kumakatawan sa pagpapanatili ng iyong pananampalataya sa Diyos. Minsan ay nagbigay si Jesus ng isang ilustrasyon sa Mateo 7:24 na nagsasabi, "Kaya't ang sinumang dumirinig ng aking mga pananalitang ito, at ginagawa ang mga iyon, ay itutulad ko siya sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At bumuhos ang ulan. At ang mga baha ay dumating, at ang mga hangin ay humihip at humampas sa bahay na iyon, at ito ay hindi bumagsak, sapagkat ito ay itinayo sa ibabaw ng isang bato, na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin, at bumuhos ang mga baha, at humihip ang hangin at humampas sa bahay na iyon, at napakalaki ng pagkabagsak niyaon." Ang mga bahay sa ilustrasyon ni Jesus ay kumakatawan sa dalawang uri ng buhay. Ang isa ay itinatag sa Diyos, at ang isa ay hindi. Sinabi ni Jesus na ang taong nagtayo sa ibabaw ng bato ay matalino, siya ay isang tao ng pananampalataya. Matanto na ang mga tuksong dumarating sa isang taong walang pananampalataya ay kapareho ng nangyayari sa isang tapat na tao, ngunit ang mga resulta nito ay iba. Ang isa ay maaaring tumayo laban sa ulan, baha, at hangin ng buhay, habang ang isa ay ibinagsak ng pareho. Ang maganda ay mayroon kang free will. Maaari kang pumili kung saan itatayo ang iyong bahay. Ang iyong desisyon ang magpapasya kung magiging bahagi ka ng mga taong mananatiling matatag sa mga pagsubok sa buhay o kung ikaw ay guguho tulad ng isang kastilyong itinayo gamit ang buhangin. Sa buong kasaysayan, hindi mabilang na mga individual ang nahaharap sa hindi malulutas na mga pagsubok, gayunpaman ang kanilang matibay na pananampalataya ay nagtulak sa kanila na sumulong. Mula sa mga biblikal na kwento ni David na humarap kay Goliath, hanggang sa modernong mga kwento ng mga individual na nagtagumpay sa kahirapan, ang karaniwang sinulid ay isang matatag na pananampalataya sa Diyos na siyang nagtulak sa kanila patungo sa kanilang mga tagumpay. Hindi sila binigo ng Diyos dahil mayroon silang pananampalataya. Naniwala sila sa Diyos kahit na mukhang hindi siya kasama nila. Naglakas loob silang magtiwala sa di nakikitang nilalang salamat sa diwa ng pananampalataya. Hindi pisikal na nakita ng mga lalaking ito ang Diyos, pinaniwalaan lamang nila ang lahat ng kanilang narinig at nabasa tungkol sa Kanya. Nahaharap ka ba sa isang hindi nakikitang Goliath? Nabasa mo na ba ang iyong higaan ng luha gabi-gabi, umiiyak para sa tulong? Mahal, anuman ang iyong pinagdadaanan, kailangan kong magpasya kang huwag sumuko sa Diyos. Maaaring nawalan ka ng pera, maaaring nawalan ka ng mga tao, maaaring nawalan ka ng ugnayan sa iyong sarili, ngunit kung ang iyong pananampalataya sa Diyos ay nasa lugar, mababawi mo ang lahat ng nawala sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Huwag lamang mawala ng pananampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng pagdududa, ito ay ang lakas ng loob na maniwala kapag ang pagdududa ay nagbabanta sa pagkonsumo. Sa mga sandaling iyon na tila napakabigat ng buhay, at kapag pakiramdam mo ay nasa dulo ka na ng iyong lubid, iyon na ang oras upang ipaglaban ang iyong pananampalataya. Sa pinakamadilim na oras na ang iyong pananampalataya, ay may pagkakataon na maging isang gabay na liwanag na nagpapakita sa iyo ng landas patungo sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pag-asa sa buhay na malaya sa mga kahirapan. Ito ay tungkol sa paniniwalang anuman ang dumating sa iyo, may layunin, plano, at mas mataas na kapangyarihan na nagbabantay sa iyo.
Kahit na ang lahat ng pag-asa ay nawala at ikaw ay nasa bingit ng pagsuko, tumayo ng matatag sa pananampalataya, dahil ang Diyos ay nasa iyong tabi. Ang kwento ng babaeng dumugo sa loob ng 12 taon ay isang kwento ng dakilang pananampalataya. Habang lumulusot siya sa karamihan, naiisip ko lang kung ano ang nangyayari sa isip niya. Maaari na siyang sumuko, ngunit nanindigan siya sa kanyang pananampalataya. Naisip niya, kung mahawakan ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Hindi madaling makalapit kay Jesus, ngunit hindi siya sumuko. Habang pinipilit ng ibang mga lalaki na direktang magsalita si Jesus sa kanila, tinanggap niya ang kanyang pagpapagaling sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sinasabi sa Marcos 5:34, sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka ng payapa at lumaya ka sa iyong pagdurusa." Hindi siya binigo ng Diyos dahil hindi natitinag ang kanyang pananampalataya. Hindi ko alam kung gaano katagal ka naniniwala sa Diyos para sa pagbabago ng kwento. Marahil ay hinintay mong magpakita ang Diyos, ngunit tila siya ay natutulog, at ngayon ang iyong pananampalataya ay nabigo. Kung ito ang iyong kaso, kailangan kong malaman mo na ang iyong pananampalataya ay maaari pang mabuhay. Tulad ng babae sa kwentong ito, maaari mong hayaang muling bumangon ang pag-asa sa iyong puso. Alam mo na sinubukan niya ang iba't ibang mga doktor at manggagamot, ngunit ang ginawa lamang nila ay kolektahin ang kanyang pera nang hindi nag-aalok ng pangmatagalang solusyon. Ngunit nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, hinayaan niyang bumangon muli ang pag-asa sa kanyang puso. Ang kanyang pananampalataya, gaano man kaliit, ang nagtulak sa kanya na lumipat patungo kay Jesus. Sa parehong paraan, hinihiling ko sa iyo na payagan ang mga pangako ng Diyos na magdulot ng pag-asa sa iyong puso. Maaaring kutyain ka ng mga tao sa paligid mo, maaaring pagtawanan ka, ngunit huwag tumuon sa kanila. Tumutok sa paninindigang matatag sa pananampalataya. Huwag makinig sa mga bagay na sinasabi nila tungkol sa iyo. Huwag mo ring pakinggan ang mga pangalan na itinatawag nila sa iyo. Maaaring isipin ng ilang tao na ikaw ay sira ang ulo dahil sa matinding paniniwala sa isang bagay na hindi nakikita, ngunit iyon ang kakanyahan ng pananampalataya. Ito ay hindi kailangang magkaroon ng kahulugan. Isipin kung sinabi ng babae sa kwentong ito sa mga tao sa paligid niya ang kaisipan sa kanyang isipan tungkol sa laylayan ng damit ni Jesus. Sino ang maniniwala sa kanya? Sino ang nag-akala na ang laylayan ng kasuotan ni Jesus ay sapat na makapangyarihan upang pagalingin ang may sakit? Kapag nagpapahayag ng matibay na pananampalataya sa Diyos, hindi ka pasayahin ng lahat. Ang kaaway ay maaari pa ngang magpalaki ng mga lalaki na susubukan na pabayaan ka, lahat sa pagtatangkang pahinain ang iyong pananampalataya. Kung nagdududa ka dito, maaari mong tanungin si David. Ang kanyang mga kapatid ay bahagi ng mga taong nagtangkang pigilan siya sa pagtayo laban kay Goliath. Ngunit purihin ang Diyos, hindi siya nagpakumbaba. Ang mga tagumpay na ibinigay ng Diyos sa kanya noong nakaraan ay naging kanyang pinagmumulan ng pag-asa. Pinasigla nito ang kanyang pananampalataya sa pagkilos. Malakas na tumayo si David. Labis siyang nagtiwala sa Diyos anupat hindi siya tumitingin sa kanyang edad at sukat ng katawan kumpara sa kaaway na si Goliath. Darating ang mga hamon, napakaraming laban ang darating para sa iyo na hindi mo kayang lumaban ng mag-isa. Ngunit tulad ng mga taong ito, dapat kang maging determinado na panatilihin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Huwag yumuko sa mga banta ng kalaban. Huwag hayaang takutin ka ng kanilang mga sandata. Tandaan, ang iyong Diyos ay hindi kailanman natalo sa digmaan. Hindi siya magsisimula ngayon. Ang bawat hamon na iyong kinakaharap ay isang pagkakataon para sa paglago, isang pagkakataon na maging mas malakas, mas matalino, at mas matatag. Kapag nakaramdam ka ng kahinaan, tandaan na ang lakas ng Diyos ay makikita sa iyong kahinaan. Lahat ng bagay sa iyong katawan ay maaaring nagmumungkahi na huminto ka. Ngunit kailangan mong baliwalain ang iyong mga damdamin at magtiwala sa katapatan ng Diyos. Ang tanging hamon ay, paano tayo nakatitiyak na hindi kailanman nabigo ang Diyos?
Ang taong hindi nagbabasa o nakakarinig ng salita ng Diyos ay hindi maniniwala sa katapatan ng Diyos. Gayon din, ang isang tao na hindi maalala ang lahat ng oras na pinagdaanan ng Diyos para sa kanila ay mahihirapang maniwala sa katapatan ng Diyos. Sila ay mabilis na mag-isip na ang Diyos ay mabibigo sa kanila. Mabilis silang magdududa sa Diyos. Hindi mo kailangang mapabilang sa kategoryang ito, minamahal. Maaari mong buhayin ang iyong pananampalataya sa Diyos kung ito ay patay na, at maaari mo ring tulungan ang iyong pananampalataya na lumago mula sa isang antas patungo sa isa pa. Ang landas ng pananampalataya ay maaaring mahaba at paliko-liko, ngunit ang bawat hakbang na iyong gagawin, kahit na sa harap ng kawalan ng katiyakan, ay naglalapit sa iyo sa Diyos. Dinadala ka nito sa isang lugar kung saan makikita mo ang Diyos kung sino talaga siya. Sa tuwing tatanggi ka sa pagdududa sa Diyos, binubuksan mo ang iyong sarili sa isang bagong paghahayag ng katapatan ng Diyos. Sa iyong mga sandali ng pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa, huminto, at pag-isipan ang hindi mabilang na mga pagkakataon na nanindigan kang matatag sa pananampalataya, at sa huli, hindi ka binigo ng Diyos. Sinasabi ng Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig sa mensahe, at ang mensahe ay naririnig sa pamamagitan ng salita tungkol kay Kristo. Ang salita tungkol kay Kristo dito ay kumakatawan sa mga banal na kasulatan o sa Ebanghelyo. Ang mga banal na kasulatan ay puno ng mga pangako ng Diyos sa iyo. Ang iyong kaalaman tungkol sa mga ito ay pumupukaw ng pananampalataya sa iyong puso, kaya dapat mong gawin ang banal na kasulatan na iyong pang-araw-araw na pagkain. Ang salita ng Diyos na idinagdag sa iyong pananampalataya ay parang pataba sa mga halaman, pinapalakas nito ang iyong pananampalataya at dinadala ito sa ibang antas. Ang paninindigan sa iyong pananampalataya ay nangangailangan ng pagdaan sa pinakamahihirap na sitwasyon habang nagtitiwala pa rin sa Diyos para sa isang himala. Nangangahulugan ito na ang iyong pananampalataya sa Diyos ay hindi na nakasalalay sa laki ng problema. Ibig sabihin, kahit gaano pa kainit, hindi mo ipagkakait ang Diyos. Kailangan mong mapagtanto na ang kaaway ay hindi basta-basta tatabi at pakyatin ka sa mas mataas na antas ng pananampalataya, ni hindi siya susuko sa pagsisikap na pigilan ka sa pagiging pare-pareho sa iyong kaugnayan sa Diyos. Kung kailangan mong makuha ang lahat ng mga bagay na ito, dapat mong maabot ang isang punto kung saan maaari mong ipagpalit ang lahat para sa iyong pananampalataya sa Diyos. Ang kaaway ay gagawa ng iba't ibang mga pakana upang pagdudahan ka sa Diyos at itigil ang iyong paglalakbay ng pananampalataya. Hindi ka dapat maging ignorante sa mga aparato ng kaaway. Ang kanyang mga paraan ay maaaring banayad, ngunit dapat kang maging mapagbantay sa pag-iingat ng iyong kalasag ng pananampalataya. Hanggat may pananampalataya ka, tatayo ka. Kapag nakatayo ka na, kailangan mong maging determinado na tumayo ng malakas upang hindi ka tangayin ng palaso ng kalaban sa iyong mga paa. Alam mo ba kung ano ang iyong itinatayo? Alam mo ba kung sino ang iyong anchor? Kailangan mong malaman. Kailangan mong malaman na siya ang Panginoon ng mga hukbo. Kailangan mong malaman na siya ang pundasyon na tiyak na nakatayo. Maging matatag, sapagkat ang nasa iyo ay mas dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Magdasal tayo. Mahal na Ama sa langit, dumarating kami sa iyo ngayon na may pusong nagpapasalamat, hinahangad ang iyong presensya, at patnubay sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Alam namin na kung minsan ang aming pananampalataya ay maaaring masubok at ang mga unos ng buhay ay maaaring yumanig sa aming determinasyon. Ngunit kami ay matibay sa pananampalataya, alam na hindi mo kami bibigin. Sa mga sandaling iyon na ang pag-aalinlangan ay gumagapang at ang kawalan ng katiyakan ay bumabalot sa aming paningin, Panginoon, hinihiling namin ang iyong banal na biyaya upang palakasin ang aming pananampalataya. Tulungan kaming alalahanin ang hindi mabilang na mga pagkakataong dinala mo kami sa mga paghihirap at kawalan ng katiyakan. Ipaalala sa amin ang magagandang panahon kung kailan ipinakita mo sa amin ang iyong mga pangako ay totoo.
Huwag sana tayong matulad sa mga Israelita sa ilang, na sa bawat punto ay nakakalimutan ang mga himala at tagumpay na ibinigay mo sa kanila noong nakaraan. Idinadalangin namin ang lakas ng loob na harapin ang mga hamon sa hinaharap, batid na ang iyong presensya ay kasama namin sa bawat hakbang ng paraan. Kung paanong ikaw ay nakatayo sa tabi ni David habang siya ay nakaharap sa higanteng si Goliath, hinihiling namin na ikaw ay maging aming kalasag at aming kuta kapag kami ay humarap sa mga higante sa aming buhay. Bigyan kami ng parehong antas ng pananampalataya upang ibagsak ang bawat pinansyal, mental, kasal, at espiritual na higante sa pangalan ni Jesus. O Ama, ipagkaloob mo sa amin ang hindi matitinag na pananampalataya na gumabay kay Noe sa baha, at ang parehong determinasyon na nagpatibay sa babaeng may isyu ng dugo sa kanyang mga pagsubok. Panginoong Jesus, sa aming mga sandali ng kahinaan at kawalan ng pag-asa, tulungan mo kaming makahanap ng lakas sa kaalaman na sa pamamagitan ng aming kahinaan ang iyong lakas ay nagniningning ng lubos. Naway maging patunay ang aming pananampalataya sa iyong walang hanggang pagmamahal, katapatan. Kahit na tila malungkot ang mga sitwasyon, tulungan kaming malaman sa pamamagitan ng paghahayag na kayo ang aming bato, matatag na pundasyon, ang batong pinagbabatayan namin ng aming buhay. Sa pamamagitan ng kaalamang ito, hinihiling namin na turuan mo kaming huwag matakot sa bawat pakana ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Habang naglalakbay kami sa hindi mahuhulaan na tubig ng buhay, hinihiling namin ang iyong karunungan upang maunawaan ang iyong layunin at plano sa gitna ng kaguluhan. Bigyan mo kami ng pasensya na maghintay sa iyong perpektong oras at ang pag-unawa na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa iyo. Maaaring subukan ng kaaway na nakawin ang ating kagalakan, ang ating kapayapaan, at ang ating pag-asa, ngunit naway hindi niya magawang pakialaman ang ating pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Kapag ang mga pasanin ay tila napakabigat upang dalhin, alalahanin natin ang pangako ng iyong salita. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod at nabibigatan, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Naway makatagpo kami ng kanlungan sa iyong presensya, at aliw sa iyong mga pangako. Itinataas namin sa iyo ang aming mga pag-asa at pangarap, lubos na batid na ikaw ang may akda at tagapagtapos ng aming pananampalataya. Habang matatag ang aming pananampalataya, naway luwalhatiin namin ang iyong pangalan sa aming mga tagumpay, kapighatian, batid na hindi mo kami mabibigo. Humihingi kami ng lakas upang harapin ang bawat araw na puno ng pananampalataya, magtiwala sa iyong banal na plano, at magkaroon ng kapayapaan sa katiyakan na lagi kang kasama. Iniaalay namin ang panalangin ito sa pangalan ng iyong anak, si Hesukristo, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, pindutin ang like button, ibahagi, at pindutin ang notification button. Hinihikayat tayo nitong gumawa ng higit pa.